Buong tulong ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ito ang naging pahayag ni Presidential Spokesperson Undersecretary Claire Castro sa kasalukuyang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Castro, patuloy na kumikilos ang pamahalaan para mapagaan ang kasalukuyang pinagdadaanan ng mga mamamayan bunsod ng tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Gamit ang whole-of-government approach, malawakan ang hakbang ng administrasyon upang pagaanin ang pasanin ng mga commuter, driver, consumer, at iba pang apektado ng krisis sa langis. Kaugnay nito, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihayag ang mga ginagawa ng gobyerno bunsod ng pasakit sa mga mamamayan ng taas na presyo ng produkto petrolyo dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang video blog, inisa-isa ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para sa sambayanan. Kabilang sa binigyang diin ng Pangulo na siyang tulong ng gobyerno ang libreng sakay sa mga love bus. 50% discount para sa mga sumasakay sa LRT2 at MRT3, fuel subsidy sa mga tricycle drivers, murang presyo ng bigas at patuloy na monitoring sa mga pangunahing produkto sa merkado. Nais pang palawakin ng pamahalaan ang tulong kung kaya't kasama rin sa kanilang tinitingnan ay ang supply ng kuryente at supply ng langis at ang patuloy na tulong sa mga OFW na nais makauwi sa Pilipinas. Sa supply naman ng kuryente, kinakausap ang mga power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at inalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. At hindi po natin kinakalimutan ang mga ating kababayan na nandoon sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong ika-5 ng Marso hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Samantala, nananawagan si Senador Erwin Tulfo sa mga oil company na maging tapat sa pagpepresyo ng produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kasabay nito, isinusulong niya ang panukalang batas na mag-oobliga sa mga kumpanya na ilahad ang kanilang tunay na gasto sa bawat litro ng langis. Ayon sa Senador, layunin nitong maiwasan ang umano'y biglaang taas presyo at maprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng pang-aabuso. Sa ibang balita, mariing tinutulan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang planong pagpapatayo ng pasilidad para sa paggawa ng mga armas sa bansa. Ayon sa kanya, posibleng mailagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas kung magiging bahagi ito ng military supply chain ng Estados Unidos. Binigyan din niya na ang pangailangan ng isang independent foreign policy sa gitna ng tumitinding tensyon sa pandaigdigang politika. Sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa presyo ng mga bilihin dahil sa krisis sa Middle East, ilulunsad ng pamahalaang lungsod ng Pasay ang 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga residente. Tungayan ang kaganapan dito.
Nagsimula ang programa na naghahandog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Pasay Astrodome sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA, National Food Authority o NFA at kadiwa ng Pangulo. Layunin ng inisyatiba na magbigay ng agarang ginhawa sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Yun ang pagtutulong-tulungan natin para po maging pangmatagalan itong proyektong ito. At nandito naman si Director, siguro siya yung right person na makapagsabi sa Department of Agriculture. Sa ilalim ng programa, mabibili ang premium quality rice sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga itatalagang distribution point sa lungsod. Dahil yung pong ating mga walang-walang mga tao ay nabibigyan ng tulong at maitatawid nila yung kanilang gutom. Yun po ang pinaka-importante ngayon sa krisis na nangyayari. Ayon pa kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano, tugon ito sa nararanasang bigat ng gastusin ng mga residente, bunsod ng epekto ng pandaigdigang tensyon. Dagdag pa ng alkalde, mahalaga ang koordinasyon ng lokal at pambansang pamahalaan upang matiyak ang seguridad sa pagkain. Inihayag din dito na inaasahang dumagsa ang mga benepisyaryo sa unang araw ng implementasyon ng nasabing programa. At ngayon po ay dire-diretso na ang rollout in partnership with the local government units. So as we speak, may yung iba nagro-rollout din, yung iba naman dire-diretso na po yung sailing. Samantala, patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin upang matugunan ang pangangailangan ng publiko sa gitna ng umiiral na krisis. Sa lahat naman ng bagay, maapektuhan tayo dahil sa nangyayari. So hindi lang natin na masasabing sa bigas lang, kundi sa lahat ng ating pangaraw-araw na buhay, ay naapektuhan po tayo ng kaguluhan sa Middle East. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.